Parehas po ang mabibigat na ating pinagdaanan sa nakaraang gobyerno at kasalukuyang gobyerno. Dito lang po sa dalawang gobyerno, Duterte at Marcos administration. Kaya kakaiba, parehong pang-national at international na usapin. Noong Duterte administration, biktima rin tayo kasama ng buong mundo sa COVID virus po na pumatay ng maraming tao. Napakarami, naghirap ang maraming bansa at mga tao dahil bagsak ang ekonomiya, puro sakit ang naranasan ng mga tao noon sa buong mundo. Walang makapagtrabaho, lahat, karamihan may sakit at mapanganib ang buhay. Yan ang pinagdaanan natin lahat noong nakaraang gobyerno. Ngayon naman, sa kasalukuyang pamahalaan, ang ating pinagdadaanan ay itong crisis na pang-international din. Epekto ng kaguluhan sa gitnang silangan. Mataas na halaga ng fuel at patuloy na pagtaas pa nito at patuloy ding pagtaas ng lahat ng ating bayarin. So, dito sa issue ng kahirapan sa mataas na bayarin, ang kawawa talaga dito, walang pera o mahirap. Kasi patuloy kang nangangailangan pero wala kang pera at hindi mo kayang bayaran ang mga bayarin. Yun ang malaking problema. Nung panahon naman ng COVID, may pera at mayaman, parehong biktima. Kahit marami kang pera, di ka makalabas ng bahay. May private jet ka, may mga luxury car ka, marami kang mga bahay, bakasyunan, di ka makalabas. Kasi ang kalaban, sakit, virus. At marami ring mahirap noon ang nawala dahil kulang sa pambili ng gamot at walang ospital. Matindi ho yung COVID, madalit sabi. Ngayon, huwag sana tayong umabot ng ganong katindi. Dahil iba ang level ng COVID kaysa sa issue ho ng crisis sa fuel at mataas na bilihin. Dito sa issue ng crisis sa mga bilihin at sa Middle East, ang mayaman mananatiling mayaman. Pwede silang maglakbay kahit saan sila magpunta. May mga private jet, may mga luxury car, may mga bakasyunan. Kasi may pera sila, magagamit nila ang pera. Ang mahihirap, dito ang apektado. Wala nang bakasyon, wala pang pambili ng pagkain, wala lahat, kulang. Isipin mo kung aabot ng 150 pesos ang bawat litro ng diesel. Sa tingin ninyo, may pangkaraniwan driver pa ng pampublikong sasakyan ang pwedeng magbiyahe? At anong kikitain niya? Baka yung kanilang kikitain kulang pang pangkrudo. Aba, hindi ho makakasya ang 2,000 or 1,500 pesos na krudo ng isang jeepney driver na magbibiyahe ng 12 hours araw-araw. Sa lakas sa konsumo ng krudo na old public transport. Ay kung pasahero kakaunti dahil nagtipid nga, mahirap ang buhay. Yung ibibiyahe mo, ikakain mo na lang. Ay talagang gutom. Di ba? At dahil dyan, kaya ko po ito binabanggit. Ito na ngayon ang pagkakataon na sana ang mayayaman, maraming pera talaga as in kaya nila, magkaroon sila ng makataong pagkalinga at pagtulong sa mamamayang apektado ng mataas na bilihin. Kung noong panahon ng COVID, maraming mayaman tumulong voluntary kahit na delikadong buhay, tumulong sila. Ngayon, hindi naman delikado ang buhay ng mayaman dahil mayaman sila. Malayang-malaya silang lumabas ng bahay, magbigay ng tulong kung ano man ang kayang itulong sa nangangailangan. Yan ang malaking pagkakaiba. Kasi hindi kakayanin ng gobyerno. Kung nung panahon ng COVID, hindi kinaya ng gobyerno ang lahat ng problema, ganon din itong crisis sa mataas na fuel at epekto ng mataas na bilihin. Hindi kaya ng gobyerno. Maniwala kayo. Ayuda, hindi kaya yan. Tulong ng malaking tao at negosyanteng mayroong puso para sa mga mahirap. Yan ang kailangan. Diba?
Kung may malalaking negosyanteng kayang maglabas ng bilyon para itulong sa mahihirap, idirekta sa mahihirap kung walang tiwala sa mga corrupt government official, mas maganda. Actually, yun ang important, yun ang kailangan ngayon, direktang tulong. Pag idinaan mo pa sa kamay ng kung sino-sino dyan, nababawasan kung minsan hindi pa nakakarating dahil sa korupsyon. So, tinatawagan natin ang pansin ng mga may sapat na kakayanan, maraming bilyonaryo, hindi lang piso. $1 billion. Sana naman ipakita nila yon. Aanin nila ang pera nila. Kung nakikita naman nilang hirap ang mga Pilipino dahil hindi kayang makasabay sa pangangailangan. Magkano aabuti ng 1 kilong rice ngayon? Magkano ang gastos ng isang pamilya sa araw-araw? Ang pagkain naman ay hindi naman yan pwedeng ipagpaliban. Hindi naman pwedeng sabihin, isang beses na lang akong kakain kasi wala akong pera. Hindi pwede sa mga bata yun. So yun lang po, mga may kakayanan at may pera kayong sobra-sobra. Tulungan natin ang mga kababayan nating nangangailangan sa panahon ito. Luzon, Visayas, Mindanao po din po ito. Kahit yung kamag-anak ng OFW na malaking kinikita sa abroad, kukulangin din yan sa mahal ng bayarin. Hindi biro, lahat tataas yan. Kahit anong pagmumonitor, kahit anong gawin ng gobyerno na kontrolin ang presyo ng bilihin, hindi pa rin sapat. Dahil hindi man ho pwedeng magpalugi yung mga kapitalista. Kung hindi man sila magdadagdag ng kita pero hindi magpapalugi. At siguradong lalaki ang kanilang gastos. Dahil nga ang krudo ang tumaas, yan ang ginagamit ng mga negosyante sa kanilang makinarya, transportation ng mga pagkain at produkto, krudo ang gamit. So, pass on yan eh. Ang pinakahuling pagpapasahan, consumer na Pilipino na bibili ng produkto. Iyon ang kawawa. Hindi lang driver, hindi lang farmers, hindi lang manggagawa, pati mga estudyante at yung mga magulang na nagpapaaral. Alam nyo, bakasyon lang ngayong mga araw na ito at isang buwan pa. Pagdating ng Mayo, enrollment na. Paano kung nagka-5, 4, 3, kung ilan man yung anak niyo sabay-sabay nag-aaral? Hindi naman nadagdagan ng income ng padre at pamilya. Kahit mag-asawa pang tatrabaho at may income, sa mahal, definitely tataas din ang tuition fee. At mga bayarin sa eskwelahan, school supply, uniforme, lahat yan tataas. Paano kakayanan ng isang magulang magpaaral ng mga anak? Ganong katindi ang hataw pag tumaas ang fuel, nagkaroon ng crisis na kagagawa ng tao. Yung pong nangyari sa Iran, Israel at Amerika, kagagawa ng tao yan. Yung away nila. Kaya ang tindi ng epekto sa lahat ng tao, lalo na sa mga bansang mahihirap, underdeveloped, third world country, katulad ng ating bansang Pilipinas. So huwag nating sisihin ang gobyerno, tulungan ng gobyerno. Mga negosyanteng merong pusong makabayan, ipakita na ninyo. Panahon na. Hindi po ito pakikialam ha. Pakinalang po para maisalba natin at matulungan ang nangangailangan. Please like and share.